Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa maikling oras na ito ay meron akong ikukwento sa bawat isa sa atin. Ito ay may kaugnayan sa tinatawag natin na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Sa'd ibn Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Itong hadis na ito mga kapatid, marahil ito ay narinig na natin sa mga ibang lecturer. Ito yung hadis na tumutukoy doon sa isang lalaki na napakalaki ng kanyang kasalanan. Napakabigat ng kanyang kasalanan. Hindi lang basta nagnakaw, hindi lang basta gumawa ng zina, kundi itong lalaki na ito ay pumatay siya ng maraming tao, maraming buhay. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Sabi ng Rasulullah, merong isang lalaki noong unang panahon mula sa inyo na isang lalaki na siya ay nakapatay ng 99 na tao. Pumaslang siya ng 99 na katao, buhay ang kaniyang kinitil. At itong tao na ito, sabi niya, Pasa'ala an a'lama ahlil ard. At itong tao na ito na nakapatay siya ng 99 na katao ay nagtatanong siya kung sino ang pinakamaalam na tao dito sa mundo, sa balatang lupa. Sapagkat naiisipan na niyang magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naghanap siya ng kanyang matatanungan kung ano yung gagawin niya sa kanyang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinasabi dito, padullu ala rahib, at may nagturo sa kanya papunta sa isang rahib. Ibig sabihin ng rahib, ito yung monghe. So alam naman natin, pag sinabing monghe, hindi naman ito totally na maalam sa Islam. Tapos ang ginawa ng lalaki na ito ay faatahu, pumunta siya doon sa monghe na yun, sapagkat yun ang sinabi ng tao sa kanya. Tumungo ka doon sa monghe na yun, baka ito ay makakatulong sa iyo. At nung dumating siya, sabi niya, innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubah. Ang sabi ng lalaki na ito na nakapatay ng 99 na buhay, sabi niya, tunay na siya ay nakapatay ng 99 na buhay. Sabi niya, sa palagay mo, meron pa bang pagbabalik loob sa kanya? Tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagbabalik loob. Dahil sa itong monghe na ito ay wala siyang sapat na kaalaman sa Sharia o sa batas ng Islam, ang kanyang isinagot, sabi niya, wala na siyang pag-asa, sabi niya, na makapagbalik loob. Sa madaling sabi, hindi natatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagbabalik loob dahil sa 99 na kanyang pinaslang. Isa ito sa iniingatan ng tao na makapagbigay ka ng maling kasagutan. Nagiging maingat dito ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag merong isang tao na nagtatanong tungkol sa pananampalatayang Islam, hindi ka basta-basta sasagot kung ito ay dagat na usapin sa iyong halaman. Ibig sabihin, kung ito hindi saklaw ng iyong halaman, wag na wag kang sasagot sa mga sensitibong mga katanungan sapagkat ito ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Tignan mo nangyari sa monghe na ito. Dahil ang sagot niya doon sa tao na yun na naghanap ng katotohanan, sabi niya, wala ka ng pag-asa na makapagbalik loob. Kaya ang ginawa ng tao na yun, na nakapatay ng 99 ay, fakatalahu, fakammala bihi mi'ah. Pinaslang na rin niya yung monghe na yun. Siyempre, disappointed siya eh. Sabi niya, wala palang pag-asa. Di, pinatay niya yung monghe at kinumpleto na ng 100 ng kanyang napatay. Subhanallah. Nakikita natin yung maling pagbibigyan ng kasagutan sa isang tao na naghangad ng katotohanan sa pananampalatayang Islam, ito ay nagbibigay ng kapahamakan sa isang tao. Hindi lang dito sa mundo, kundi sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pananagutan ng tao ang isang tao na magbibigay ng maling kasagutan, lalong-lalo na sa mga tao na sincero sila sa paghahanap ng katotohanan sa pananampalatayang Islam. Kahit dapat sa isang mananampalataya, kung alam mo na ito ay dagat na usapin sa iyong halaman, hindi nakakababa sa moralidad ng isang tao na sasabi mo na, kapatid, pasensya na kasi hindi ko rin alam ang kasagutan dyan. So, balit,
itatanong natin sa higit na nakakaalam sa atin. Ganun sana yung isang tao na mananampalataya. Hindi yung magpa-pretend ka na kahit hindi mo alam ay sasagot ka ayon sa iyong sariling opinion. Ang nangyayari yun, naligaw mo na nga ang sarili mo, makakapagligaw ka pa ng ibang tao. So mahalaga sa atin, yung mga masala na may kaukulan sa Sharia, sa batas ng Islam, ito ay dapat na isinasangguni natin sa mga taong may kaalaman, sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Hanggat sa itong lalaki na ito, 100 na napatay niya, hindi pa rin siya komportable sapagkat gusto niyang magbalik loob. Kaya lang siya nakapatay kasi na-disappointed siya dun sa sagot ng monghe na wala na siyang pag-asa. Kaya sino ba naman pag ganun ka din i-discourage, ano pa ba yung essence ng buhay kung wala palang pag-asa yung pagbabalik loob ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong lalaki na ito, sabi niya, nagtatanong ulit siya kung sino ang pinakamas maalam dito sa balat ng lupa na kanyang matatanungan. At merong nakapagsabi sa kanya, fadulla ala rajulin alimin. May nakapagsabi sa kanya na pumunta ka ika doon sa lalaki na ito na ito ang tunay na maalam. Meron siyang kaalaman sa Islam. Ibig sabihin, itinuro siya doon sa lalaki na yun yung may sapat na kaalaman sa pananampalatayang Islam na makapagsagot sa kanyang katanungan. At nung pumunta siya doon, ang sabi niya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min tauba. Parang yung tanong niya, third person ang ginamit niya. Hindi directly na sinabi niya ako ay nakapatay ng tao. Pero sabi niya, katotohanan sabi niya, siya ay nakapatay ng 100 katao. 100 na yung napatay niya eh. Fahallahu min tauba. Sabi niya, may pag-asa pa ba siyang makapagbalik loob sa Allah? Ang sabi ng tao na ito na may alam sa pananampalatayang Islam, sabi niya, naam. May pag-asa siyang makapagbalik loob. At ang sabi pa ng lalaki na to, sabi niya, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. Sabi niya, ano magiging pagitan mo? Anong magiging pagitan niya yung tao sa kanyang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin, ano yung magiging harang o hadlang sa isang tao na hindi siya magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay open. Ito ay kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala yung pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, anong maging hadlang sa iyo upang hindi ka magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? At sabi ng lalaki na ito, binigyan niya ng payo itong lalaki na ito na nakapatay ng 100 katao. Sabi niya, ang gagawin mo, intalik ilal ardi kaza wa kaza. Sabi niya, pumunta ka doon sa itong lugar na ito, sabi niya. Pumunta ka doon sa lugar na ito, sabi niya, fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budullahi ma'ahum. Sapagkat sabi niya, dyan sa baryo na yan, sabi niya, sa lugar na yan, sabi niya, may mga tao dyan, sabi niya, na sinasamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't pumunta ka doon at sumama ka sa kanila sa pagsamba nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. At wag na wag ka nang babalik dito sa lugar mo, sabi niya. Sapagkat yung lugar mo ay isang lugar na masama. Ito yung dalil, mga kapatid, na kung ang isang tao ay nananatili siya sa isang lugar na talamak ang paggawa ng kasamaan at paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam sa kanya ay iwanan niya ang lugar na yon. At manatili siya doon sa mga lugar na yon na kung saan nandoon ang mga taong sumasamba sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dalil niya na yun ang pinakamainam na gagawin ng isang tao upang makaiwas siya doon sa mga tao na yon na talamak sila sa paggawa ng kasalanan at paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, huwag ka nang bumalik sa iyong lugar. Hanggat sa ginawa ng lalaki na ito, فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتِ. Ito yung matinding nangyari sa kanya. Pumunta siya kaagad doon sa baryo na yon, sa lugar na yon, na sinabi ng may maalam sa kanya, at sa kanyang paglalakbay, habang siya nasa kanyang paglalakbay, ay inabutan siya ng kamatayan. Nandoon na siya sa kalagitnaan ng kanyang paglalakay, papunta doon sa lugar na yon, at dumating sa kanya ang kanyang kamatayan. At nung namatay itong tao na ito, فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ.
At nung namatay itong tao na ito, sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay patungo doon sa lugar na yun, ay nagkaroon ng dispute yung dalawang anghel. Una, yung anghel, Malaikatur Rahmah. Ibig sabihin, ito yung anghel ng habag. Ito yung malaika na nagdadala ng kaluluwa ng mga taong mabubuti. Tapos, yung ikalawang anghel, ito yung anghel na nagdadala ng Malaikatul Azab. Ito yung anghel na nagdadala ng kaluluwa ng mga taong masasama. Kaya nung namatay itong tao na to, nagkaroon ng dispute. Pagtalo-talo itong dalawang malaika. Ang sabi nung Malaikatur Rahmah, ang sabi niya, Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ang sabi niya, tunay na itong tao na to, sabi niya ay dumating siya na may pagbabalik loob sa kanyang puso kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At nagsabi naman yung isang malaika, sabi niya, yung Malaikatul Azab, sabi niya, innahu lam ya'mal khairan qat. Sabi niya, katotohanan, wala siyang ginawang kabutihan sa kanyang buhay dito sa mundo, kundi umatay ng tao. Kaya sabi niya, ako ang magdadala sa kanyang kaluluwa. Kasi yung tao na yun, pumatay na 100 katao eh. Wala na siyang ginawa, kundi umatay ng tao. Kaya ang pinagagawa nitong dalawang malaika, ang gusto ng Malaikatur Rahmah, siya yung magdadala sa kaluluwa ng tao na yun. Kasi para sa kanya ito ay nakapagbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At itong isang anghel naman, Malaikatul Azab, para sa kanya ay wala nang ginawang katinuan o kabutihan ng tao na ito, kundi pumatay ng tao. Kaya sabi niya, ako ang magdadala sa kanyang kaluluwa upang matikman niya ang parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa nung nagkaroon ng dispute, yung dalawang malaika, فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ أَدَامِيٍّ فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمْ. Nagpadala si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pangatlong malaika o anghel na siya ay nagmukhang tao. At yun ang mag-areglo doon sa dalawang malaika na sila ay nagtatalo-talo doon sa tao na yun na namatay. Ang sabi nung pangatlong malaika na dumating sa kanila, ang gagawin niya, sabi niya, sukatin ninyo kung saan mas malapit yung tao na yan. Dahil kung mas malapit pa siya doon sa lugar niya, na which is yun yung lugar na nagiging masama sa kanya, ang magdadala sa kanyang kaluluwa yung Malaikatul Azab, sapagkat hindi tinanggap ng Allah ang kanyang pagbabalik loob. Subalit sabi niya, kung mas malapit siya doon sa lugar na kanyang pupuntahan, which is yun yung lugar o baryo na itinuro sa kanya ng may alam sa Islam na doon siya pumunta, ang magdadala sa kanyang kaluluwa ay yung Malaikatur Rahmah, yung anghel ng habag o nagdadala sa kaluluwa ng mga taong mabubuti sapagkat tinanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pagbabalik loob. At nung sinukat nila kung saan mas malapit itong tao na to na nakapatay ng 100 katao at nais magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dahil mas malapit siya doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Ibig sabihin nun, ang emphasis nun sa atin, tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pagbabalik loob ng tao na yon. Kahit na hindi pa man siya dumating doon sa lugar na yon, ay tinanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat mas malapit na siya doon sa lugar na kanyang pupuntahan, na ang hangarin niya sa pagpunta niya doon sa lugar na yon ay pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabila ng pagpatay niya ng 100 katao. At ang nagdala sa kanyang kaluluwa ay ang Malaikatur Rahmah, yung anghel ng habag, the angel of mercy. Yun ang nagdala sa kanyang kaluluwa sapagkat simbolo yun ng pagtanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagbabalik loob. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalaki ng aral dito sa kwento na ito. Una, sa isang tao na nagkakasala sa araw at gabi, nararapat sa kanya na panatilihin niya ang pagbabalik loob niya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit gaano man kalaki yung nagawa nating kasalanan, kung tayo ay kusang magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinatanggap niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi in the first place, yun ang tinatawag na tauba. Pag sinabing tauba, magbabalik loob ka na at hindi mo nagagawin yung mga bagay na yun na kasuklam-suklam kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at magbabagong buhay ka. Yun ang tinatawag na tauba. At kahit napakalaki ng kasalanan na nagawa mo,
as long as na ikaw ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. So wala pa naman siguro nakagawa sa atin ng ganung kalaking kasalanan na nakapatay ng 100 katao. Siguro kung lamok, pwede pa. Baka milyon na, baka limon na yung lamok na napatay natin. Pero yung buhay ng tao, isa sa pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao sa pananampalatayang Islam ay ang pumaslang ka ng tao. Ang pumatay ka ng tao. Kasi yung buhay na yan, niregalo ni Allah subhanahu wa ta'ala yan. At anong karapatan mo para husgahan mo yung tao? Para patayin mo yung tao na hindi karapat dapat pagpapatayin. So isang napakalaking kasalanan sa pananampalatayang Islam, kaya ito ay pinalalayuan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pangkalahatan, anuman ang kasalanan natin, huwag tayo mawala ng pag-asa, sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatanggap niya ang pagbabalik loob ng kanyang alipin sa umaga at sa gabi. Walang sarado, walang pagsasara sa pintuan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lang sa tao na siya na mismo ang nagsara sa pintuan ng kanyang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa datnan siya ng kamatayan na hindi na siya nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nakakalungkot na mangyari sa tao dito sa mundo.